Katapusang kabanata ng Roses Are Red. Tulad ni Edmond nang muling tumuntong sa Monte Vista pagkaraan ng maraming taon, ganoon din ang ginawa ng daddy ni Michelle, si Sandro Robledo. Pag-ibis niya sa airport taxi, hindi niya agad na pinindot ang doorbell. Luminga-linga siya. Sinuri ng tingin ang mga pagbabago sa subdivision mula nang umalis doon. Como maliwanag pa nang dumating siya roon, malinaw din nang ma-recognize siya ng nakatira sa katapat na bahay. Matagal na iyong residente ng Monte Vista, si Peter Moran. Kapanabay itong bumili roon ng bahay ng mga magulang ni Edmond. Kumpare ni Peter, si Edward Santos, ang daddy ni Edmond. At lingid sa binata, hindi ganap na nilagot ng daddy niya ang kontak sa mga taga roon. Sa lumipas na mga taon, si Peter ang manakanakay tinatawagan ni Edward. Kapag lumuluwas nga ng Maynila ang huli, minsay nagkikita sila ni Peter para magbalitaan. Isa lang ang pinakikibalitaan ni Edward sa kumpare, kung namataan dito si Sandro sa Monte Vista. Alam sa subdivision na sa Amerika na nakapirme sina Sandro at ang mag-ina ni Edward. At ang alam ni Peter, nananabik ang kumpare na makabalita ng kahit ano tungkol sa mag-ina nito. Kaya pagkakita ni Peter sa pagdating ni Sandro, agad itong nag-long distance call sa Cebu. Tinawagan ni Peter si Edward para sabihing nasa Pilipinas, doon sa dating bahay sa Monte Vista, ang lalaking nagtakas sa kanyang mag-ina. Nagpasalamat ng gayon na lang si Edward sa kumpare. Pagkababa ni Edward sa telepono, mabilis itong nagbihis at nagpunta sa Mactan Airport noon din. Pagdating doon, nagpalista siya bilang standby passenger sa flight na pa-Maynila. Nakasakay si Edward sa 8:05 p.m. flight. 1 oras at 10 minutos pagraan, nasa Maynila na siya. Nanginginig sa excitement si Edward paglapag ng eroplano sa domestic airport. Maipaghihiganti na rin niya sa wakas ang kawalang-hiyaang ginawa ng daddy ng Michelle sa kanilang mag-ama. Tumawag uli si Michelle sa bahay. Sinabi niya kay Aling Cedes na baka sa Lunes na siya uuwi. Sinabi rin niyang ito na ang bahalang mag-asikaso sa daddy niya na iisipin pa niya kung paano ito haharapin. Hindi nakapagprotesta ang katulong. Hindi siya binigyan ni Michelle ng tsansang makapagsalita. By the time na kinuha ng daddy niya ang telepono kay Aling Cedes, lagot na ang linya. Pinindot ni Edmond ang buton sa telepono upang lagutin ang pakikipag-usap ng dalaga. Pagkaraay muling hinatak ni Edmond si Michelle sa kama. Pag-usapan natin ang ating kasal, Michelle. Anito sa dalaga. Kahit nasa Pilipinas na uli ang daddy ko, usisa ni Michelle. Niyapos ni Edmond si Michelle. Masuyong hinagkan sa pisngi. Saka ibinulong. Minsan na nila tayong pinaghiwalay. Hahayaan ba natin na muling mangyari yun? We have our own life to live, Michelle. Yung ginawa ng daddy mo at mami ko noong araw, desisyon nila iyon na nagpasaya siguro sa kanila at nagpalungkot sa ating mga iniwan nila. Pinagapang ni Edmond ang kanyang mga labi
sa leeg ni Michelle bago niya muling binalikan ang mga labi ng dalaga. Tinugon ni Michelle ang maalab na paghalik ng binata. Sa loob-loob ni Michelle, tama si Edmond. Bakit nga ba nila papayagang maapektuhan ang kanilang kaligayahan sa biglang pagsulpot ng isang nagkamaling magulang? Iniawang ni Michelle ang kanyang mga labi at tinanggap ang uhaw na pag-angkin sa kanya ni Edmond. Habang nagsusumpaan sa walang hanggang pagmamahal, dumating naman sa bahay ni na Michelle ang daddy ni Edmond. Hindi iyon nag-abalang mag-doorbell o kumatok man lang. Binuksan niyo ng trangka ng gate at dire-diretso sa pintuan ng bahay. Kapabukas naman ni Aling Cedes sa pinto upang tingnan kung sino ang basta na lang nagbukas sa gate. Tinabig ni Edward Santos ang katulong. Bumalandra sa sahig ang matanda. Paghakbang ng daddy ni Edmond papasok sa salas, kasabay niyon ang paglalabas nito sa dalang baril na kaagad ikinasa. Nagitla si Sandro Robledo na noon ay hawak ang telepono. Kausap nito si Monette, ang misis na ngayon ay kaharap na si Edward. Bago makasambit ng kahit ano si Sandro, naiputok na ni Edward ang hawak na baril sa tapat ng puso ng una. Naiganti na ni Edward ang niyurakan niyang dangal. May 13 taon na ang nakararaan. May kaligayahan pa kayang naghihintay kina Edmond at Michelle sa ginawang pagpatay ng ama ng binata sa ama ng dalaga? O lalagi na lamang bang kalungkutan ang kulay ng rosas sa pag-iibigan ng dalawa? Tunghayan iyon sa ikalawang aklat ng akdang ito, Ang Violets Are Blue.